Guys, yung ice candy ko, sa totoo lang umalis ako sa bahay. Isang araw lang ako nawala. Na-miss ko na yung laman ng ref ko, lalo na yung ice candy. Hindi lang talaga basta ice candy, guys. Kaya pala kapag umuwi ako, nagkakagulo yung mga chikiting, lalo na sa pasukan. Kaya gagawa ako ng marami. Kasi alam ko naman yung mga estudyante nag-i-enjoy sa ice candy ko, 'di ba? Ay, nako. Alam mo guys, ang sarap. It's good to be home. Parang feel ko ang ang sarap ng buhay. Alam mo, kahit saan naman ako pumunta guys, hindi naman ako kawawang kawawa. Pag nandun ako sa kuya ko, alam mo naman yung kuya ko, kahit busy yun, binibigyan niya ako ng oras, di ba? Para sa kanya ako pa rin yung yung letma ko na kapatid niya na laging nandyan para sa kalukuhan man ng kuya ko kung ano mang bagay. Back up niya ako, yun. Back up ko rin siya. Ayun, ang sarap ng may kuya, ang sarap ng may pamilya ka na, ang laki ng pamilya mo, tapos kung saan ka mapunta, parang takot sila na na hindi ka maasikaso, 'di ba? Honestly, I appreciate all of that. Yeah. Thank you to all my families. Yeah. Akala nyo lang hindi ko na-appreciate, pero mga maliliit na bagay marunong ako mag-appreciate ng tao. Yeah. Hindi nyo ako kailangan regaluhan ng malaking halaga to appreciate, to embrace my family. Ako yung tipong taong simpleng bagay lang, kaya kong i-embrace ang pamilya ko. Guys, sa totoo lang kapag pinag-uusapan ko yung family ko, lalo na pagdating sa anak ko, kahinaan ng loob ko bilang nanay, parang ganun. At mayroon palang mga magulang talaga na dyan pala yung mga magulang na kapag 4 kayo o 8 kayo, kulang na lang ay isang compound lang kayo para nagkikita-kita kayo. Ngayon guys, naiintindihan ko yun. Alam mo kung bakit? Mahirap para sa magulang ang malayo sa anak. At ganoon din siguro ang anak, mahirap din para sa anak ang malayo sa magulang. Pero nandoon na yung kailangan muna naming manahimik at makontento na lang kung ano yung agos ng buhay. Alam ko na someday, malayo man ako sa anak ko, alam ko na someday ang anak ko ay magiging mabuti ang buhay niya. Alang-alang sa anak ko, yun yung tinatawag na sacrifice sa motherhood. Pero alam mo, sa laki ng pamilya ko, hindi talaga maiwasan na isa sa mga pamangkin ko, magpapaalala sa kanila. Kasi si Abby nung ipinanganak ko ay parang lang sila, sunod-sunod lang silang magpipinsan, ang dami nila. Kaya masasabi ko na parang alam mo yung barkada, yung anak ko may mga barkada na inilabas ko sa mundo, na may mga barkada na mga kamag-anak niya, mga pinsan pa niya, yung ganun. Parang ako, inilabas sa mundo na marami ako mga kaibigan na mga pinsan ko. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na ganun ang mo. Mas masarap makipagkaibigan sa family mo kaysa sa ibang tao. Totoo yan. Pero mayroon dyan na ang sinasabi na kahit hindi mo kadugo, basta magkasundo kayo at mabait, i-embrace mo siya na parang family. Totoo din yan. Wala sa dugo, wala sa lahi nyo. Pero kapag alam nyo na pareho kayong jam, mahulog ka dyan, naog jam, balbalan ka, ikaroon ni papa mo, hindi jam, naog dyan, mahulog ka dyan, mahulog. At ron to, nadura rin ang aking imotera.
Ay, kasi yung kapitbahay ko, yung anak ng kapitbahay ko. Umaakyat sa bakod na akyat. Akyat bakod girl. Ano ba yun? Akyat bakod babe. Akyat bakod girl siya. Ayun, mayroon dyan na, alam mo, tinuturing mong best friend. Tinuturing mong best friend, pero, hindi kayo magkadugo, pero parang, nagtatratuhan kayong hindi lang magkaibigan, kundi kadugo mo. Parang ganon. Yun yung kaibigan na kahit na anong mangyari, hindi mo siya iiwanan. 'Di ba? Mayroong ganon. Ako guys, yung mga best friend ko guys ay second cousin ko. At kahit na anong gawin yung batikos or gulo o issue sa amin, hindi nyo kami mapaghihiwalay sa mga isyong walang kwenta lang. At ako yung tipong tao guys na hindi ako basta-basta naninipa ng tao. Hanggat mabait ka sa akin, walang problema. Pero kapag ako'y inano mo, promise, dadagukan kita kahit gaano pa kalaking bantugan ang katawan mo. Tandaan mo, wala kang karapatang saktan ang buhay ng iba. Anak ng iba, wala kang karapatan. Pwede mong pakialaman ang buhay mo, pero hindi mo. Tandaan mo yan. Pero hindi mo pwedeng pakialaman o panghimasukan ang buhay ko. Yeah. Alam mo kung bakit? Lumaki akong private ang buhay ko. Lumaki ako na susunod ko kung anong gusto ko. Lumaki ako na kapag nawala ang likod ko, nagpapanik ang buong pamilya ko. Lumaki ako na nasusunod ko, in short is, nasusunod ko kung ano ang gusto kong gawin sa buhay. At wala kang karapatang kontrolin ako kung anong gusto kong gawin at kung ano yung pwede kong gawin pa sa buhay ko. Wag mo akong pinakikialaman o pinanghihimasukan kung ayaw mong dagukan kita. Gets mo? Ayun. Kasi guys, nabubwisit ako sa mga taong, alam mo ngayong YouTuber ako, vlogger ako, na sila, pinanghihimasukan nila ang buhay ko na akala mo'y pagmamayari nila ang kaluluwa ko. At ayaw ko nang ginaganon ako. Hindi ako pinakikialaman ng nanay ko, malaya akong gawin kung ano ang gusto kong gawin at alam ko ang tama at mali. Pero wag mo akong ginagawang mongoloid dahil may sakit ako dati. May sakit ako dati at pilit akong nilalagyan ng sakit. Nagkasakit ako dahil sa kagustuhan ng mga taong pakialamera sa buhay ko. At tandaan mo, wag mo akong pinakikialaman o binabash dahil vlogger ako. Tandaan mo ha, baka makalimutan mo. Ilagay mo sa lugar ang buhay mo. Ayun lang guys, saglit lang. Bye, God bless.